Tila lumulutang ako habang dinadama ang liwanag ng langit at masarap na simoy ng hangin. Animoy hinahagod ang problema palabas ng pagkatao ko. Gusto kong lumipad sa malayo, malayong malayo. Malayo sa ingay at iyak ng mga anak ko. Malayo sa mura at bugbog ng asawa ko. Kung pwede ko lang ibalik ang araw na bumago sa dikta ng kapalaran ko. Isinama ako noon ng kaibigan kong kapitbahay namin sa isang fiesta. Nagkayayaan kaming mag-inuman kasama ang iba pa niyang mga kaibigan kung saan ko nakilala si Michael, ang halimaw kong asawa. May nangyari sa amin mismo ng gabi ngayon. Matapos niyon ay tuloy-tuloy nang gumuho ang mundo ko. Ano kaya ang kinuha kong course kung nakapagkolehiyo ako? Noong bata tayo kapag tinatanong kung anong gusto mong maging paglaki, ay ang bilis nating sumagot. Ngunit sa pag-edad natin, mas nahihirapan tayong sagutin ang tanong na yun. Kahit ang mga may trabaho na, hinahanap pa rin ang sarili at kasiyahan nila. Hindi ko na naisip yun nung high school kasi ang nasa isip ko na ay ang sanggol na namumuo sa sinapupunan ko. Maagang nawala sa akin ang kabataan ko. Itinakwil pa ako ng mga magulang ko. Ginagawa rin akong punching bag ng asawa ko. Nag-excuse ako sa PE class kasi sobrang sakit ng puson ko. Buti tapos na si Lindsay sa activity kaya sinamahan niya akong maupo sa isang bench. Okay ka lang ba, Abby? Nangungutla ka. Gusto mo bang bumili ako ng gamot? Sobrang kaba at takot sa puso ko dahil mukhang hindi gamot ang kailangan ko, kundi pregnancy test. Mahigit 2 buwan na rin akong di dinadat na ng regla. Simula nang may mangyari sa amin ni Michael nung fiesta, naiiyak na naman ako sa naiisip ko. Lindsay, may sasabihin ako sa iyo. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga kamay niya. Mangako kang sekreto lang natin. Mabilis siyang tumango. Oo naman. Itinaas pa niya ang kamay. Promise, cross my heart. Sa aming barkada, may pinakamalaking tiwala ako kay Lindsay. Lalo na't kami ang pinakaunang naging close, kaya ikinuwento ko sa kanya ang problema ko. My gosh, alam na ba ni Michael yan? Alam mo tayong mga babae talaga ang dihado sa ganitong mga sitwasyon. Tayo ang mabubuntis tapos titigil sa pag-aaral kung estudyante pa. Babae ang mahuhusgahan na malandi habang yung lalaki ay buhay binata pa rin. Magsasuffer ng morning sickness, maglilihi, mood swings at kung ano-ano pa. Tataba, magkaka-stretch marks, lalawlaw ang balat sa tiyan. Higit sa lahat, masasaktan at malalagay ang isang pasahukay sa panganganak. Napatikom ang bibig ni Lindsay ng bibig ng ma-realize niyang idinidikta niya ang magiging kapalaran ko. Lalo tuloy akong nalungo. Huminga siya ng malalim. Ganito, huwag na lang tayong sumabay mag-lunch sa barkada para makabili tayo ng PT. Humiwalay kaming dalawa sa grupo nitong tanghali. Nandito kami ngayon sa tapat ng isang drugstore. Pagbibilhan kaya tayo ng PT. Pagdadalawang isip ko, naka-uniform pa man din tayo. Alam ko na. Tinuro ni Lindsay ang babaeng nagtitinda ng palamig at candy. Makikita mo ba si ate? Sa kanya na lang tayo magpapabili. Tapos bayaran na lang natin siya ng 20 pesos. Salamat kay aling tindera kaya nakabili kami ng pregnancy test. Nagayang kumain si Lindsay. Buong maghapong di niya ako iniwan. Lumilipat siya ng upuan para matabihan ako sa classroom. Nagpapatawa siya at nagkukwento ng kung ano-ano para kahit saglit ay makalimutan ko ang problema ko. After class ay itatry namin ang PT para wala nang masyadong tao sa school. Humiwalay at nagdahilan na lang ulit kami sa barkada. Pinapalakas ni Lindsay ang loob ko pero nanghihingi na talaga ang buong katawan ko. Pumunta kami sa CR at pumasok sa isang cubicle. Nanginginig ang mga kamay ko habang ginagamit ang pregnancy test. Nakasalalay sa resulta nito ang kinabukasan ko. Positive. Pakiramdam ko ay tumakas ang aking kaluluwa. Sa katawan ko, bumagsak ako sa sahig. Punong-puno ako ng pagsisisi. Kung may babalik ko lang ang oras, paano ko ito pagtatapat sa mga magulang ko? Hindi pa ako handang maging ina. Napasabunot ako ng buhok. Mababaliw na ako. Umagulhol na lang ako ng iyak. Kumatok si Lindsay sa cubicle kung saan ako nandun. Napayakap na lang ako sa kanya. Gusto ko na lang maglaho na parang mula. Ayoko nang hanapin ang mundong to. Abby, huwag mong sabihin yan. Anong nangyayari dito? Napatingin kami pareho kay Maricar na nasa pintuan ng comfort room. Itinago ko agad yung PT sa likuran ko. Maricar, sinundan mo ba kami? Tanong ni Lindsay. Oo, nakakahalata na kasi sa inyo. Kanina pa kayo nagsasolo para kayong may nililihim. Tinignan niya ako. Bakit ka umiiyak, Abby? Hinablok niya bigla ang kamay kong may itinatago at nakita ang pregnancy test. Napasinghap siya. Don't tell me buntis ka. Oh my God, sino nga nga? Maricar, please.
Nagpunas ako ng luha. Nakikiusap ako sa iyo. Walang pwedeng makaalam nito. Umiling siya. Akala pa naman namin kung sino kang di makabasag pinggan. Kailangang malaman to ng barkada. Nang malaman ng barkada ay lumabas na rin sa buong school ang kalagayan ko. Pinilit ko na lang matapos ang 4 kahit para akong may nakakadiring sakit kung pandirihan ng lahat. Minsan gusto ko na lang talagang mamatay. Isasama ko sa hukay ang mga kabarkada kong perpekto ang buhay. Malayo pa ba? Ang sakit na ng paa ko. Reklamo ni Rika. Isipin mo na lang na adventure to, sabi ko sa kanya. Nakakatuwa talaga dahil tagong-tago itong lugar. Pwedeng-pwede na pumatay nang walang makakakita o makakarinig sa mga biktima. OMG, need ko na talaga ng sugar. Kumuha. Silinsin ng chocolate sa backpack niya. Di ko na carry. I need to gain back my energy. Paano kasi? Ang bigat ng binubuhat mo. Hear it ni Grace. Huwag mong ginaganyan si Lindsay. Si Tani Cristel. May jowa yan tapos successful pa ang business. Oo nga. Dinahan ka ba naman kayo ng brownies at cookies galing sa bake shop ko? Sumbong ko kayo kay Jiro eh. Binalot ng lungkot ang mukha ko. Kahit namatayan si Lindsay ng mga magulang ay nagawa pa rin niyong makapagtapos ng pag-aaral at makapagpatayo ng sariling negosyo. Samantalang ako, doon napatira si Squatters Colony. Sa amin na malugi yung negosyo mo at bubuin ka rin ng boyfriend mo kapag nagpakasal kayo. Puro kasi kayo dadya dyan. Bilisan na lang natin ang paglalakad para makarating na tayo. Utos sa amin ni Maricar. Nakala mo kung sinong boss itong si Maricar kung makapagmando. Kapag siya ang late, okay lang ang lahat. Pero kapag may na-late ang iba, galit na galit siya kasi pinaghintay siya pagkatapos walang kakausap sa iyo na barabang kasalanang mortal ang ginawa mo. Kahit pati restaurant na kakainan o movie na papanoorin namin ay palaging siyang pumipili. Nakakapagod na maging sunod-sunuran sa kanya. Bakit sobrang unfair ng treatment? Dahil ba may suicidal tendency siya kaya lagi siyang pinagbibigyan at pwede niya na kaming susian na parang robot? Sana natuluyan na lang pala siya dahil muntik na siyang magpakamatay. Sawang-sawa na ako sa attitude na yan. Ikaw, Abby, huwag kang babagal-bagal. Ninanam ng puyata yung hangin. Tinawanan ako ng lahat sa sinabi na yon ni Maricar na ikuyong ko ang kamao ko sa pagpigil ng luha. Lahat na lang ng gawin at sabihin ng babaeng ito ay bidang-bida siya kahit namamahiya na siya. Simula pa noon, noong naglaslas siya dati, tinulungan at tinanggap pa rin siya ng barkada. Pero ako, nang nabuntis ako ay pinandirihan at kinahiya nila ako. Pinanood lang nila akong malunod sa dagat ng apoy. Namuhay akong mag-isa sa impyerno. Ginawa nila akong